Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Ismael Barroso ng Venezuela kontra po Andy Hirauka ng Japan. Fight schedule lang mga ito September 3, 2024, nagaganapin po sa Ariake Arena, Kotokon, Tokyo, Japan. 12 rounds of professional boxing sa super lightweight division. Sa bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Kung saan, doon po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan nga ba naging yamado, saan naging dihado itong magkabilang panig. At malaki ang tsansa na kayo po ay makakakuha ng idea kung sino po ang inyong papaboran na sa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa panalo dito po sa naturang bakbakan. Inaanyayan ko rin po kayo na panoorin ang buong video at nang sa ganon, makapag-desisyon kayo. Maaring ang inyong desisyon ay pabor o taliwas sa aking prediction o pananaw sa laban, ngunit ang mahalaga ay ang makapag-desisyon kayo. Opo. At dahil sa nabanggit ko nga kanina na magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin munang alamin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, eksperyensya o karanasan sa laban maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan po ang ating gagamitin naman na referensya doon po sa ating gagawing comparison. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuport at sumabaybay dito sa ating munting channel, taos puso po papasalamat sa inyong lahat. Wala po andong sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin ito pastagalin pa at simulan na natin. Alamin natin ang background sa panig muna ni Andy Hirauka. Itong si Andy Hirauka po as a pro boxer may impresibong kartada, 23 wins with 18 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad 27 anyos, height 5 foot and 11.5 inches. Reach 74 inches. South po ang kanyang stance, knockout ratio 78.26%. Last fight December 26, 2023, nakasagupan nito si Sebastian Diaz Maldonado. Panalo by 5th round technical knockout itong si Andy Hirauka. Experience o karanasan ni Andy Hirauka, 2017 nakasagupan nito si Akihiro Kundo na may kartada po na 31 wins with 8 losses lamang. Panalo itong si Hirauka by unanimous decision. Jin Sasaki, kapwa niya Hapon, pinaglalabanan nila ang Japan Boxing Commission Japanese Super Lightweight title, maging ang WBO Asia Pacific Super Lightweight title. Panalo by 11th round technical knockout itong si Andy Hirauka sa kanyang laban po kay Jin Sasaki. Idagdag natin ang isa sa matindi niyang nakalaban din, si Alvin Lagumbay na ating kababayan. Skills nitong si Andy Hirauka, pangkalahatan, boxer puncher, pressure fighter style, defensive style, counter punching style, lumalaban din sa brulan o tututon bakbakan. Masipag din po ito kung bumabato na suntok, taglay ang power, timing at accuracy. Pagdating sa depensa, average po lamang ang kanyang depensa. Ang paggamit sa kanyang height, reach advantage, ang kanyang pagpapanatili sa kanyang pagpapanatili sa kanyang distansya sa kanyang katunggali, paminsan-minsan weaving cover sa kanyang panga. Pero nakita nating butas sa depensa ng boksingirong ito ay ang mid-range or close range sa suntukan, dahil malayo ang pinanggagalingan sa suntok at nagiging bukas ang kanyang depensa. So dito mga idol, masusubok ngayon ang kakayahan nitong si Andy Hirauka at siyempre ang tibay na rin ng kanyang katawan at panga. Dito natin masusubok sa laban kontra kay Ismael Lolo Barroso. Okay, sa panig naman itong si Ismael Barroso mga idol, may impresibong kartada ito as a pro boxer, 25 wins with 23 wins coming by way of knockout. May 4 na talo at may 2 tabla. Sa kanyang 4 na pagkatalo, 3 beses nakatikim ng technical knockout or knockout. May edad na 41 anyos, height 5 foot and 8.5 inches, reach 69 inches. South po din ang kanyang stance, knockout ratio 92%. Last fight January 6, 2024, nakasagupa si Ohara Davis na kung saan panalo by first round technical knockout si Ismael Barroso. Karanasan o eksperyensya nitong si Ismael Barroso, 2015 nakasagupa nito si Kevin Mitchell, nakataya ang WBA interim, panalo by 5th round technical knockout si Ismael Barroso. 2016 naging world title challenger ito
Sa kay Anthony Corolla. Talo siya by 7th round knockout. 2019 WBA Gold Lightweight title. Ives Ulysses, talo siya by unanimous decision. 2023 bakanting WBA World Lightweight title o WBA regular kontra Rolly Romero, talo siya by 9th round technical knockout. Para sa akin, immature stoppage po yun mga idol. Bakit? Ay sumusuntok pa siya pero itinigil na ng referee. At nahihirapan din naman si pinabagsak pa nga niya yung bata na si Rolly Romero. At 2024 nakasagupa niya si Ohara Davis. Itong si Ohara Davis po ay hindi po basta-basta itong boksingerong ito, lalo na sa kanyang skills. Pero binigla ni Lolo Barroso ito. Tinalo ito ni Barroso by first round technical knockout at nasungkit nga ni Lolo Barroso ang WBA interim super lightweight title. Sa boxing scene kasi mga idol, WBA regular ang hawak nitong si Ismael Barroso, pero sa BoxRec hindi ko makikita ang kanyang pangalan o hindi nakatala yung kanyang hawak na titulo na kung saan makikita naman natin sa ibang website. Pero ganun pa man, nakapokus tayo sa bakbakan. Sa skills naman ni Barroso, boxer puncher din. Pressure style, defensive style, lumalaban sa brulan, ututurok bakan, may counter punching style. Epektibo si Barroso, una, sa close range at mid range. Pangalawa, sa long range. Pero malimit ito na nasa mid range at close range talaga mga idol. Napakagaling nitong tumiming, taglayang power, accuracy. Pagdating sa depensa, masasabi kong average lang din po ang kanyang depensa. Cover, weaving, tapos in and out, side to side movement, which is yung kanyang defensive style. At syempre mga idol, may mga openings din sa depensa si Barroso. O lalo na sa mid-range na suntukan or sa close range, may mga openings din po siya. Pero yun nga, pino kung gumalaw si Barroso ikumpara dito kay Andy Hirauka. Malayo pinanggagalingan na suntok ni Andy Hirauka. Samantalang si Barroso, pitik lang, nasa harapan lang yung mga suntok mga idol. Kaya delikado dito masusubok nga ang kakayahan at tibay nitong Hapon kung kaya ba niya nga makipagsabayan dito kay Barroso mga idol, or ang gagawin nito ay ipanatili ang distansya at hintayin mapagod ang Venezuelan dahil matanda na nga ito mga idol. So dito si Nol Yamado, so ating idetalye. 41 anyos kontra 27 anyos. 41 anyos si Barroso, 27 anyos si Andy Hirauka. Disadvantage kay Barroso yan, yung kanyang edad sa ngayon. Bakit? Lipas na sa prime, nasa kanyang father time na ito. Noong saan mga idol, although maganda pa ang kanyang ipinakita sa kanyang last fight, pero hindi natin alam, baka biglang iiral yung katandaan. Noong saan apektado ang power, stamina, siyempre yung movement o galawan. Disadvantage to para kay Ismael Barroso yung edad niya. Ngayon, dadako naman tayo sa height, reach, power, kung sino ang may advantage. Sa height po, 3 inches ang diferensya, lamang po si Andy Hirauka. Sa reach, 4 inches, lamang pa rin si Andy Hirauka. Sa power, 92% ang knockout ratio ni Barroso, 78% ang knockout ratio ni Andy Hirauka. So, labanan ito ng knockout artist. Labanan ito ng knockout artist. Ibig sabihin mga idol, kung sino po ang makauna ay may malaking chance sa panalo. Or kung sino po ang hindi makakaya ang suntok ay siyang matatalo dito. So patibayan ito ngayon kung sino po talaga ang may tibay. Hindi pa natin nakikita ang kahinaan ni Andy Hirauka. So dito natin makikita kung kakayanin ba niya. Kaya imposible namang hindi ito tatamaan talaga sa pagmumukha o katawan. Kaya mga idol, malaking pagsubok ito sa Hapon. Oo. Dahil for the first time siya mapapalaban sa ganito katalentado, sa ganito ka power puncher na boksingero. Kasi ang mga kinalaban na ni Andy Hirauka, hindi mga kilalang boksingero. Itong si Ismael Barroso, mga kinalaban po ay mga kilala talaga. Oo. So lamang po sa karanasan, automatically, lamang sa karanasan si Ismael Barroso dito po. Sa skills, parehong boxer puncher. So, parehong boxer puncher, 50-50. Uubra kaya ang kahusayan ni Andy Hirauka sa pagpapanatili sa kanyang distansya?
Uubra kaya counter niya dito o yung kahiligan ni o madalas siya sa estilo ni Barroso na mahilig sa close range sa suntukan. Na kung saan disadvantage yan sa Japanese fighter dahil hindi ito makasuntok ng maayos sa close range talaga dahil mas maiksi, mas mababa sa kanya ng height itong kanya makatunggali. So ibig sabihin mga idol, ang posibilidad niyan kukuha si Andy Hirauka ng tamang adjustment para makapagpatama sa kanyang pamatay na suntok dahil kung sa close range sa suntukan, delikado din siya dyan dahil lalo na malayo ang pinagagalingan sa suntok at bukas ang depensa nitong si Andy Hirauka sa close range sa suntukan na kung saan di malayong mapuruhan ito sa mga suntok ni Lolo Barroso. Mga idol, hindi porkit matanda na ito ay walang lakas dahil tandaan natin na sa huling laban nito which is nung Enero pa po lamang nangyari, first round lang po ang itinagal ni Ohara Davis. Si Ohara Davis po ay hindi po yan basta-basta boxing hero. Ngayon, sinong Yamado? Gaganapin sa Japan ang bakbakan. Kung sa kalagayan, hawak ni Barroso ang WBA regular ayon sa boxing scene. So, sa papel lamang si Barroso. Rank 7 lang si Andy Hirauka. Sa height and disadvantage lamang si Hirauka. Sa power lamang si Barroso, pero may laban si Hirauka. Sa experience lamang si Barroso. Sa skills, 50-50. Sa edad, disadvantage kay Barroso. So, 50-50 ito para sa akin. 50-50 sa magkabilang panig. Dahil for the first time pa po lamang, mapapalaban itong si Hirauka sa katulad kay Barroso. So, 50-50 tayo dyan. Ibig sabihin, nanganganib ang Hapon, nanganganib din si Barroso. So ngayon dadako na tayo sa ating official prediction. Pero masasabi ko mga idol, delikado si Hirauka sa early rounds. 1-7. Pagka lagpas dyan, delikado din si Barroso sa later rounds. Kasi di malayo na ito po ay iepekto na yung kanyang edad, which is yung stamina. Kaya nga, sabi ko 50-50 ito. So, dadako na tayo sa ating official prediction. Prediction ko po dyan, Andy Hirauka. By technical knockout, siguro doon sa mga round 10 pataas. Pero nakadepende po yan sa timing kasi pareho itong power puncher. So, ibig sabihin, ang ating basihan ay kung kailan mapapagod si Barroso. So, yun nga, sa later rounds, delikado na si Barroso. Which is, sabi ko nga, posible na siyang ma-knockout dyan sa round 10. At dahil hindi naman porket puro knockout artist ang naglalaban ay nawi pa rin sa knockoutan ang labanan. Kasi may mga pangyayari, may nangyayari din naman na labanan ng knockout artist pero nawi pa rin sa puntusan. Kung gagamitin ni Andy Hirauka ang kanyang height and disadvantage, panalo ito by unanimous decision or split decision dahil makamay din po talaga si Barroso. At idagdag pa natin, doon yung ganapin sa bansang Japan ang laban. So, alam nyo na ang ibig kong sabihin mga idol. Pagka nagkaroon lamang ito ng closed fight dikit sa scorecard, asahan nyo na ang mangyayari. Malimit i-award yan sa tagaroon. Sa panig naman ni Barroso mga idol, tapos na tayo sa ating official prediction. Sa panig naman ni Barroso, pwede niya masamantala ang kakulangan sa eksperyensya nitong si Andy Hirauka. At posible din niyang masamantala ang kakulangan sa depensa ni Andy Hirauka sa close range sa suntukan. So, delikado nga dito si Andy Hirauka sa early rounds. Dahil siyempre, yan ay sa early rounds, sukatan. Magpainit pa yan. Ay kumamigla na naman tong si Lolo Barroso. Tulad ng ginawa niya kay Davis. Ohara Davis. Binigla niya mga idol. Power puncher po si Barroso. Ibig sabihin sa isang suntok lang ng boxingerong ito, may kalalagyan ang Japanese fighter. Pero kung kakayanin naman ng Japanese fighter ang pamatay na suntok nitong si Barroso, delikado din si Barroso. Dahil matangkad, may power po ang Japanese fighter. Pero yun nga, delikado sa early rounds.
ang Japanese fighter. Sa Panny de Barroso, posible niyang magawang may knockout itong si Andy Hirauka. Although hindi ko nakita ang kahinaan ni Andy Hirauka sa mukha o katawan, mga idol. No, hindi pa ito napapagsak. Pero yun nga, for the first time siya mapapalaban sa katulad ni Barroso. Oo, na ganito ka eksperyensyado, although matanda na nga yan, pero yun nga, sa all rounds delikado si Andy Hirauka. So, prediction ko sa panig ni Barroso naman, makuha siguro ni Barroso ang pag-knockout ni Andy Hirauka. First round hanggang 7. Oo. First round hanggang 7, posible niya magawa. Masamantala, ang mga kakulangan sa depensa ni Andy Hirauka. At syempre mga idol, kung magtagal ang laban, nakadepende po yan sa body conditioning nitong si Barroso. Kung magtagal ang laban mga idol, tapos itong si Lolo Barroso nasa magandang body conditioning na kaya makipagsabayan hanggang 12 rounds, gamit ang kanyang hand speed, posible din niyang talunin sa puntusan si Andy Hirauka. Ang samantalahin naman ni Barroso dyan ay ang kakulangan sa karanasan o eksperyensya nitong si Andy Hirauka. Dahil pagka mga idol, pagka masamantala ang kakulangan sa karanasan ni Andy Hirauka, hindi alam ni Hirauka kung paano niya ma-survive ang laban once na masaktan ito. Oo, dahil hindi pa siya napapalaban na kung saan matinding labanan. Malimit mas nakakalamang siya. Dito sa Asia lamang mga idol, ay malimit siya ang malaki, siya ang mas matangkad. Pero dito ngayon kay Barroso, 3 inches ang diferensya, hindi yan ganun kalayo. Hindi yan ganun kalayo. Aabutan at aabutan yan ni Barroso. So ngayon kung ang body conditioning ni Barroso ay kaya makipagsabayan yan hanggang 12 rounds, delikado din si Hirauka dyan. Kahit sa late rounds, posible din siya ma-knockout or mapabagsak ni Barroso. Kaya mga idol, masasabi ko nga 50-50 ito. Kung piliin nyo si Barroso, masasabi kong oo, di malayo na makuha ni Barroso dahil nga sa karanasan na yan. At pangalawa, may power at hindi rin po napag-iiwanan sa skills itong si Barroso. Lalo na kung makapasok ito sa range ni Andy Hirauka na kung saan napakalayo po ng pinanggagalingan ng suntok nitong si Andy Hirauka. Bukas pa ang depensa sa close range sa suntukan. Di malayong makounter din yan ni Barroso o masamantala ni Barroso. Kaya mga idol, delikado dito ang Japanese fighter. Siyempre, maging si Barroso din. Lalo na sa edad niyang 40 anyos o 41 anyos. Ganun pa man, pabor ako sa Japanese fighter, bata kasi. At na mayroong height, reach advantage. 4 inches sa reach, so malaking bagay na yung yung reach. Na kung saan, kung hindi ito makipagsabayan, yun ang posibilidad na makuha niya. Kung hintayin lang ni Andy Hirauka ang timing, tamang pagkakataon na maipatama niya ang pamatay niya ng suntok dito kay Barroso, yun. Dapat itong si Andy Hirauka, huwag magpadalos-dalos dito kay Barroso. Kasi pagka magpadalos-dalos siya dyan, ay may kalalagyan talaga siya. Lalo na kung makipagsabayan siya sa early rounds, ay naku po. Hindi pa niya nararanasan ang mahagupit ng husto. Dahil malimit lamang siya sa mga laban, mga idol, dito sa Asia. Dito sa Asian boxing lang. Kaya itong si Barroso naman ay basta masasabi kong 50-50. Pabor ako sa Japanese fighter. Kung sana gamitin niya yung kanyang height and disadvantage. Sana hintayin niya yung tamang pagkakataon sa pagsuntok. Hindi yung sabayan niya si Barroso sa estilo ni Barroso, yari siya dyan. Yayariin siya ni Barroso. Kaya abangan natin dahil magandang laban din po ito at malaking challenge ito sa boxing career nitong si Andy Hirauka. Kasi Barroso kasi mga idol, wala na itong patunayan Paritiro at paritiro na rin ito. Sa edad ba naman ng 41 anyos. Pero yun nga, marami pang bata na pinahirapan itong si Barroso. At isa na rito itong si Andy Hirauka pag nagkataon na makipagsabayan ito sa early rounds. Kaya abangan natin kung ano magaganap sa bakbakan na yan. Hanggang dito na lamang, ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.